nagpapasalamat po sa Diyos ng araw-araw namin buhay. Amen. Alam naman po natin sa mundo ito ay wala pong madali. Lahat po tayo ay talagang meron pong mga testing. Amen. Sa buhay. Wala kahit po yung mga ating mga ninuno sa Biblia. Hindi po sila nakaligtas sa mga testing. Amen. Kaya ganun din po tayo sa ating buhay. Amen. Meron din po tayong pagdadaanan. Amen. Bagamat yun, kung ano man po ang ating mga pinagdadaanan, pangit man po yan, pero lagi po natin sa isipin na ang Diyos ay mabuti. Amen. Purihin po ang Diyos sa buhay. At salamat sa Panginoon dahil hindi po siya nagkukulang sa kanyang mga anak. Lalo na po sa amin, yung aking asawa, 2 araw lang po ang pasok. Din ako naman po ay 15:30 po ang sahod. Pero salamat sa Diyos dahil araw-araw po kami nakaka-survive. At salamat sa Panginoon noong Friday. Sabi ko, 200 na lang yung pera ko. Pero sabi ko, Lord, salamat dahil meron po ako 200. Din, nung bumili ako ng sabon sa New Star, naglakad ako. Din, may nakasabay ako sa estudyante. Ng criminology, hindi ko sure kung first year siya. Din, naglakad kami. Nakakita po ako ng 100 nakatupi. Sabi ko, wala, pipira. Tinignan ko, wala namang tao kasi bibigay ko po. Akala ko 100, pero 200 po yun. Sabi ko, sabi ko nung estudyante, ate, sa'yo po talaga yan. Sabi ko, kawawa naman ako yung nalaglagan nito, pero kung wala namang makiklim nito, ilalagay ko siya sa bag ko. Salamat sa Panginoon. Yun po, salamat sa Diyos, dahil kung meron po akong pinambili ng ulam, patuloy ko. Hindi ko kahapon, salamat sa Panginoon. At yun po, babasahin na po ang mga pangako ng Diyos. Amen. Bagamat lagi na po natin ito naririnig dahil at gusto ng Diyos ay lagi po natin ito maririnig. I-refresh po niya lagi. Amen. Sabi po dito sa Exodo, chapter 6, verse 5 to 8. Amen. Sabi po dito, narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaalipin ng mga Ehipsyo. Hindi ko nakalimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya ito ang sabihin ko sa mga Israelita. Ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadala ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, paparusahan ko sila, at kayo ay palalayain ko mula sa pagkaalipin. Verse 7. Tuturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyo ako si Yahweh, ang inyong Diyos na ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. 8. Dadalhin ko kayo sa lupain pinangako ko na Abraham, Isaac, at Jacob, at iyon ay ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Amen. Purihin ang Diyos sa buhay. Salamat po sa kanyang mga salita na atin pong narinig, banal niyang salita. Amen. Purihin ang Panginoon na alam naman po natin kung ang mga Israelita po noong unang panahon ay pinapahirapan po sila ng mga Ehipsyo. Amen. Pinapahirapan po sila sa Egypt. Kung ano po ang buhay nila, sobrang hirap po talaga. Kung mapapanood po ninyo yung video, may alabas, ang hirap po talaga ng kalagayan nila. Kaya po, nung dumain po sila sa Diyos, sila po yung narinig ng Diyos. Amen. Alam naman po natin na tayo po ay mga spiritual Israelites. Amen. Ang lahat po na naniniwala, nananampalataya sa Diyos, tayo po yung mga spiritual Israelites. Bagamat sa Israelita po ito, sinasabi, ito po ay extended po sa atin. Amen po na nagbabasa ng Biblia. Dahil hindi naman po tayo nag-Israelita. Tayo po ay mga Pilipino. Pero po, tayo po ay hinahabagan ng Diyos at tayo po ay nakakapagbasa ng Biblia. Amen po? Kaya, yun po, sa kabila po ng mga masuwarin, ang mga Israelita, alam mo po nagkatigas ang ulo nila, may pinadadala na sila ng lingkod para sila ilabas sa Ehipsyo, pero ayaw pa rin po nila. Amen. Nagre-reklamo, amen. Kahit sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, mahal pa rin po sila ng Diyos. Amen. Kaya ganoon din po tayo. Amen. Tayo po noon, tayo po yung mga pinanggulin po katulad ng mga Ehipsyo.
Israelita. Amen po. Tayo po katulad ng mga Israelita na kabilanggo tayo kung ano man po ating mga nararanasan. Amen. Yun po, katulad ng mga Israelita, palalayanin daw po tayo ng Diyos. Amen. Lahat po, bagamat yun, lagi natin sinasabi na ang pagsubok, lahat ng mga nararanasan natin, lagi po natin yan inihambing dahil yan po ang reality ng buhay natin ngayon. Yan po pagsubok, bigat sa buhay, lahat ng problema, yan po isa din po yan na nagpapabilang po sa atin. Amen. Yung trabaho natin, na wala po, minsan hindi po tayo nakakapag-church on Sunday, diba? Pero ako hindi ko talaga yung pinayagan. Nawala na lahat sa akin, pero talagang hindi ko talaga yun ano. Pero salamat sa Panginoon. Dahil talagang papalayain po tayo ng Diyos dyan. Amen. Yung mga ating mga nararanasan, yung mga problema, kahit na parang lumagapang na tayo papunta sa church. Amen. Yun po talaga ang mabuting gawin ng sa mananampalataya para po makalaya sa mga ganyang nararanasan. Amen po. Dahil sabi po ng Diyos na tayo po palalalayain niya sa ating mga dinanas na hirap. Amen. Katulad po ng mga Israelita sa Egyptio. Kaya po tayo din po na narito sa church. Ganun din po ang gagawin sa atin ng Diyos. Palalayain po niya tayo sa lahat natin mga bigat, pagsubok, problema. Ang lahat ng yan po ang nagpapabilang po sa atin. Amen po. Yan po ang nagpapahirap sa atin. Pero alam po natin na mayroong Diyos. Amen. Kaya po kung nahihirapan na po tayo, kung nakikita ng Diyos na hirap na tayo, doon po niya tayo tutulungan at iligtas. Amen po. Purihin po ang Diyos na buhay. Amen. Pasok po kayo. Welcome po kayo sa Jesus My Life. Purihin ang Diyos sa buhay. Salamat sa Panginoon. At ang kabutihan ng Diyos, kung paano po mabuti ang Diyos sa mga Israelita, ay ganun din po siya ngayon sa Jesus is My Life for Christian Ministry. Amen po. Papararas po ng Diyos, napapalayain po tayo sa lahat nating mga utang. Amen. Yung mga utang na yan, minsan hindi na nagpapahirap sa atin. Minsan hindi na tayo nakakapagdalo sa gawain. Amen. Ano po ba yung kagabi? Revelation na yung revelation po ni Kuya Jonel. Amen. Diba? Napakaganda pong verse na yun. Talaga sa Pilipos 4:12-13. Napakaganda po ng verse na yun. Si Apostol Paul po nagsalita doon. Amen. Na tunay na ang Diyos, amen, ang kanyang lakas. Amen. Dahil mga naranasan niya po ang hirap, kawalan. Amen. Lahat po ng yan, lahat po ng ating dinanas ngayon ay naranasan na po yan ng mga apostol. Amen po. Kaya nga po, magbabasa po tayo ng Biblia, sasabihin po natin na hindi lamang pala ako ang nakaranas nito. Kahit po yung mga tao noon, kahit si Abraham po ay tinisting din po ng Diyos sa kanyang anak. Amen. Yung ang kanyang kaisa-isang anak ay tinisting din po siya kung i-offer po niya ang kanyang anak. Amen. Dahil sumunod si Abraham sa Diyos, yun po, talagang nakikita ng Diyos kanyang pananampalataya. Kaya po tayo, para po makamtan po natin ang mga pangako ng Diyos, sumunod lamang po tayo sa Diyos. Amen po. Ano po ba ang mga batayan ng Diyos? Pananampalataya, susundin natin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin po, lahat po ng meron tayo, kahinaan natin, mga kasalanan, bagamat ang tawa, hindi naman po perfecto, hindi na nakakagawa ng kasalanan, hindi po tayo buhay doon. Amen po? Para po makamtan po natin ang mga pangako ng Diyos, ay susundin po natin ang mga utos ng Panginoon. Amen. Katulad po ng mga Israelita, kahit po sila po ay nagrereklamo, di ba nabasa po ninyo kung paano po sila nagrereklamo, kahit na nilabas na sila sa Egyptio, nagrereklamo pa rin po sila, pero ano pong ginawa sa kanila ng Diyos, minahal pa rin po sila ng Diyos, katulad po natin. Amen po. Purihin po ang Diyos, kaya po, yun po ang pangako ng Diyos, ay yung pangako ng Panginoon, na ang Diyos po ay dadating po sa oras po na tayo hirap na. Amen. Palalayain po tayo sa ating mga nararanasan. Amen. Mga pagsubok, mga bigat sa buhay, saka po siya darating. Ang tulong ng
Diyos at pagliligtas ng Diyos sa atin ay naroon. Amen po. Purihin ang Panginoon na sa kanyang maikling mga pangako. Yun lamang po ang naunawaan ko na para po makamtan po natin ang mga pangako ng Diyos, amen, ay susundin po natin ang kanyang mga utos. Amen. Sabihin po, mananampalataya, amen. Pag sinabi po ng pastor na meron po tayong mga gawain, susunod po tayo, amen. At yun, magamat tayo ay hindi naman po lahat nakakasunod, pero alam naman po natin, alam ng Diyos kung ano po ang estado natin sa buhay. Amen. Maraming salamat sa Panginoon dahil po sa kanyang mga salita, tayo po'y malaya na sa lahat natin mga nararanasan. Amen. Nananuhan po ba? Amen. Amen. Pinalaya na po tayo ng Diyos sa lahat natin mga nararanasan. Amen. Ang hirap natin, kung ano po ang pagpihirap sa ating kalooban, sa ating buhay, ay pinalaya na po tayo ng Panginoon. Yun lamang po ang maikling pangako ng Diyos. Diba, bibigay ko na po kayo sa offering sa buhay ni Bradford.